natin si Senator Panfilo Ping Lacson, Senate President Pro Tempore. Good morning po, Sen Ping. Welcome back po, Victoria po at Zandro. Yeah, Sandro, Victoria, magandang umaga. Sa lahat na sumusubaybay, magandang umaga rin sa atin lahat. Opo, thank you so much, sir, sa pagpapaunlak po uli sa amin. Sir, it's been almost a week since kayo po ay nag-submit ng inyong resignation letter bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kumusta po kayo after submitting that? And any chance po na magbago ang isip gaya po ng hiling ng inyong colleagues po sa Senado? Baka malabo na, Victoria. That's beyond me now. Wala na. Pro-temp naman, saka meron din akong committing hawak, 2. So doon ako mag-focus. Plus yung budget, magpo-focus ako sa budget. Bakit ayaw nyo na po talaga, sir? Bakit it's a no na talaga? May mga mababigat na dahilan, ano? Mas malaki yung kinalaman tungkol sa yung tiwala na dapat pinagkakaloob sa akin ng aking mga kasamahan, lalo na sa mayorya, no? Kasi may mga pahayag na yun nga, nakarating naman sa atin lahat na medyo yung direksyon, yung takbo ng investigation, parang hindi nila gusto. Alam mo si Victoria, as an elected senator, siyempre, nagsisilbi ako at the pleasure of the public, di ba, yung ating mga kababayan. Pero bilang chairperson ng isang komite tulad ng Blue Ribbon, lahat kami, for that matter, we serve at the pleasure of our peers kasi ina-elect kami sa floor. Opo. So kung maramdaman mong walang tiwala yung mga colleagues mo, siguro tama lang na bumitaw ka na lang, malis ka na lang kasi after all, sila yung nag-elect sa akin bilang chairperson ng Blue Ribbon. Sir, ang sabi po ni Senator JV Ejercito, sa tingin po niya ay parang you're losing focus on the real perpetrators and those behind the chaos. Ito po, quote niya, "For me, the scheme that Zaldi and the DPWH pulled off really has to be the focus." Nawala po ba sa focus ang pagdinig ng BRC o Blue Ribbon under your chairmanship, sir? Hindi. Nothing could be further than from the truth. Kasi yung talaga takbo ng ebidensya, hindi naman ako pwedeng magdikta ng ebidensya. Hindi pwede yung ebidensya yung hihilahin ko kung saan papunta yung investigation. Dapat yung ebidensya ang hihila sa akin at sa komite kung saan pupunta yung direksyon ng investigation. Ganun naman talaga dapat . Hindi pwedeng influence ng isang tao yung takbo ng ebidensya. Dapat ebidensya lamang ang maghihila sa amin patungo kung saan kami pupunta. Pero naging ganun po ba yung kanilang reaksyon, sir, dahil may mga senador na nadadawit? Rightly or wrongly, ganun talaga naging perception. Kasi nga, maski sa floor, di ba, sa plenaryo, yun ang kanilang mga hinaing sa kanilang mga manifestasyon kung bakit na-focus. Mismong yung dating Senate President, si Chis Escudero, yun din ang kanyang hinaing. Si Joel Villanueva, yung ibang mga kasama namin, although nasa minority sila, pero yun na yung naging perception na bakit puro senador na lamang. Hindi pa naman tapos yung investigation. At saka nabanggit na rin yung ilang katunayan sa privilege speech ko nga, yung unang-una. Yung unang pangalan ng congressman, doon na nabanggit doon sa Oriental Mindoro. So, hindi... Nako, oo, naputol yata. Oo, naputol. Balikan po natin si Senator Ping Lacson. So, sinasabi niya sa atin... naputol tayo. Opo. You were saying, sir? Yeah, anyway, hindi naman yun ang mas ang importante. Alam mo, ang importante ngayon, mag-focus na lang tayo dito sa issue na nagaganap ngayon, na yung galit ng mga kababayan natin, parang bagyo, kasi bagyo na rin talaga yung parang tumukaw, gumising sa atin lahat, yung Clising, Dante sa Emong, na alam mo yung mga bagong revelasyon ngayon, yung sinabi ni Secretary Dizon, na 421 out of 8,000 na mga flood control projects na na-inspeksyon ng composite team ng DepDep, AFP, PNP, yun puro ghost projects. So, nag-extrapolation ako, kung 421 out of 8,000 so far na na-inspeksyon, yun ang puro ghost na yun, that's around 5.26%. So, tinignan ko yung kabuuan nung lahat ng, hindi lang ito yung budgeted, ito yung awarded o kaya contracted
na mga flood control projects all over the country. Alam nyo ba kung magkano? 629 billion pesos at least. 629 billion. 629 billion. Ano to? Contracted ito. Ito yung ibig sabihin na-award sa mga contractors for the past 3 years, 2023, 2024, 2025. So kung i-extrapolate natin yung 421 out of 8,000 at 5.26% yung GHOST, GHOST project, wala pa yung substandard. Isang tumataginting na 33 billion pesos kagad ang nawala kung ibabase natin do sa 629 billion pesos worth of flood control projects. So kung yun ay standard, 421 out of 800, yun ang lumalabas. So ang naisip ko lang, dahil may mga investigasyon na ginagawa, ICI, Ombudsman, DOJ, DPWH, if only, ganito lang ang tingnan natin para medyo meron tayong, ibig sabihin, pwedeng patunguhan ang lahat ng investigasyon. Halimbawa lang na itong mga nasa sangkot, politicians man, DPWH man, o contractors man, halimbawang sa pag-iimbestiga, nakapag-plea bargaining sila, agreement sa gobyerno, at nagsoli man lang sila ng, sabihin na natin 80% ng kanilang loot, in exchange for shorter or shortened jail terms. Agad-agad, 80% of 33 billion na napunta sa GHOST project, easily that's at least 26 billion pesos. Yun naman re-recover natin sa mga nakulimbat nila. Pero wala pa rin compromise kasi ang tig-usapan natin dito, restitution plus retribution. Hindi naman pwedeng restitution lang, libre na sila. Napaka-unfair naman yon, di ba? So, mas maganda siguro kung, if I may suggest, sa ating mga korte o kaya sa ombudsman, lalo bago nga si Secretary Remulla, siya na ngayon ang ombudsman. Siguro pwedeng i-direct yung investigation patungo doon sa, kasi hindi mo naman ma-expect na mag-cooperate fully yan kung walang plea bargaining, hindi ba? Hindi uso sa atin yung plea bargaining, pero pwede namang magkaroon ng pag-uusap sa pamamagitan ng mga abogado ng gobyerno saka abogado ng mga isasakdal o yung mga nasasakdal. Easily, flood control pa lang iyon at GHOST project pa lang iyon, makaka-recover na tayo ng 26 billion assuming na magkapayagan, mag-agree sa 80% ng kanilang nakulimbat na sabi ko nga, extrapolate natin doon sa 421 out of 8,000, easily 33 billion doon sa 629 billion. Ngayon, kung isasama pa natin yung lahat ng substandard. Hello? Yes, sir. Go ahead po. Yeah. Kung isasama pa natin lahat yung mga substandard, isama pa natin yung farm-to-market roads na sinabi ni Senator Gatchalian. Opo. Na, di ba, kung 10 million per kilometer, meron pang nagpipresyo ng 30 million. So, times 3 kagad. Tapos, yung iba, mas mahigit pa doon. Kung lahat ito i-consolidate natin para makabawi ang gobyerno, para makabawi tayo sa mga taxes na binayad natin, napakalaki nating marirecover natin. Assuming na magkasundo-sundo sa pamamagitan ng tinatawag nga nating plea bargaining agreement na kung saan hindi naman sila papatawarin ng batas, pwedeng i-deal na i-shorten yung kanilang jail terms kung sakaling sila makoconvict kasama yung pagsasauli. Sabihin na natin 80%, sabihin natin 75% o 80% kasi baka nagastos na yung iba. Mapakalaki ng ating mababawi. Yun nga lang sinabi ko kanina, di ba? Flood control pa lamang at GHOST projects pa lamang. Alam naman natin katakot-takot yung substandard. Katakot-takot yung hindi na kumpleto. Maraming approaches. Pangalawa, yung, di ba, may mga insurance at saka bonds, surety bonds, na kung saan nagbabayad at sagot nila kung sakaling nasira o substandard o hindi na kumpleto. Yun dapat habulin din ng gobyerno, yung mga insurers, yung mga insurance companies tulad ng Stronghold. Ito pala yung maraming kontrata with mga Diskaya firms at yung iba pa, yung Milestone. Kung mahabulin lahat yun, makakabawi-bawi siguro tayo kasi over the years,
pagkalaki-laki talaga na nawala sa atin, di ba? Nauna ko na nga naihayag na for 15 years, no, 2011 hanggang 2025, mahigit 1.9 trillion pesos. Ito'y nanggaling sa DPWH website, ha? Hindi ito yung katang-isip. Kung doon mo ibabase lahat, of course, hindi naman ito lahat ghost at hindi lahat substandard. Pero napakalaking, kung babalikan pa natin mula 2011, lalong malaki pa yung ating marirecover. Opo. So Sir, doon siguro natin dapat tumbukin yung usapan at tama lamang na hindi na nawawala o hindi na didiminish yung galit ng ating mga kababayan. Kasi 'di ba, nagkaroon na ng chant ngayon yung very famous chant na ikulong, 'di ba? opo, pati nga po sa Maganda, basketball. dapat hindi bumitaw kasi alam mo, nasa mga mamamayan na rin natin yung yung malaking pagkukunan ng lakas ng loob yung gobyerno. Opo. Sir, nabanggit nyo nga po yung infrastructure projects, yung flood control, yung farm to market. Sa pagsusuri nyo po sa 2026 budget or even sa previous mga budget, ano pa yung iba nyo nakikita na talagang brazen yung siguro corruption doon sa proyekto? May schools ba? May hospitals? Lahat, halos lahat School buildings, multipurpose buildings. Lahat ng infrastructure talaga may tama. May tama ng korupsyon. Ito'y, itanggi man nila ng mga involved, alam na natin kasi nasundan na natin yung pattern. Kung paano sila gumagawa ng kababalaghan o paano sila nangungulimbat ng alam mo, nabanggit ko na rin na ang original sin talaga, Kongreso Kasi Kongreso yung nagsisimula ng tinatawag na amendment, realignment o kaya insertion. Isa lang naman ang meaning nun euphemism lang yung amendment. Pero actually, kung susundan natin yung talagang intention ng mga ilang nag-a-amend, actually, realignment saka insertion yung ginagawa nila. Bakit? Hindi dahil sa ang pampalubag-loob na lamang pag nasisita. Halimbawa, nag-express ng remorse. Ito, ginawa ko lang naman ito para mapagsilbihan yung aking mga constituents kasi nangangailangan sila. Yun ang pampalubag-loob. O sabihin na nating nakapag-ambag sila sa pangangailangan ng kanilang mga constituents, farm to market, o kung anumang kalsada o tulayan. Pero alam naman natin na kumukuha rin sila Nagbibigay sila pero malaking halaga ang napupunta sa bursa nila. Kaya nakikita natin, 25%. Wala halos natitira sa proyekto Kaya maraming pwedeng gawin, lalo na sa pagsisimula ng 2026 budget. Kasi napakalawak na ng kaalaman yung consciousness ng ating mga kababayan. Kaya pag nag-uusap-usap kami sa majority, pag nagko-caucus kami, lagi ko kami, ni Senate President Soto, nagkakaisa na rin kami lahat. Ito na yung opportunity na dapat wag na natin pakawalan. Kasi nagising na yung mga tao, meron na tayong parang magandang katwiran na pwede mag-influence pati doon sa ating mga kasamahan na naligaw ng landas. Hindi lang Senado, kundi buong Congress. Ito nga, di ba, ang usapan na nga namin, wala nang unprogrammed fund appropriations sa 2026 budget. Opo. Papayagan na lamang yung mga flood control, foreign assisted. Kasi kailangan naman talaga yon. Opo. Sir, pero yung iba, alisin na natin. Pero ang nangyari nung na-approve yung on second reading, yung House GAB, yung General Appropriations Bill sa House, although mag-approve pa sila sa Monday ng third reading bago ipasa sa amin. Pero narinig ko na rin sa news, ayaw nilang tanggalin yung program appropriations So diyan kami magkakasubukan ngayon sa bicameral conference. At kung ako'y magiging miyembro ng bicameral conference at magkakasama-sama kami ni Senator Sherwin Gatchalian, palay ko malakas yung aming boses doon. Kasi kasama ng boses namin, yung boses ng mga galit. So ipapatanggal nyo? Kasi yan ang usapan na namin Ang gusto nga ni Senator Win, great reset baliwalan natin yung CAP, balik tayo sa NEP. Opo. Doon na tayo, ibig sabihin, yung malaking, yung kabuuan ng NEP, halos lahat na yon. Yun na yung ating i-adapt. Parang, although, hindi rin talaga parang
sasabihin ng iba, inabandon na ba nyo yung power of the purse, yung mandate, constitutional mandate ng review ng President's budget. Opo. So kung magkaroon man ng mga amendments, yun talagang mga institutional. Let's do away with individual amendments, yung personal. Kasi dyan nagkakaloko-loko. Opo. At Sen, last na lang po, balik po ako sa Blue Ribbon. Sino ang napipisil nyo o gusto nyo na pumalit sa inyo as Blue Ribbon Chairman? Para-pareho naman kami na qualified. Para-pareho kaming may capability na mag-handle niyan. Ano? Kailangan lang yung suporta ng aming mga kasamahan. Ako, kung sigurado ko lamang yung suporta at hindi magkakaroon ng pagkakawatak-watak dahil sa aking pamumuno sa Blue Ribbon, bakit nga ba hindi? Kaya lang, nasabi ko na nga, trust and confidence ng aking mga... Iba ito kasi sinasabi nila, iniintindi mo lang yung mga kasama mo, paano naman kami? Ito yung pangkaraniwan narinig ko ba't mo kami iniwan? Ba't mo kami inabandon? Iba naman yung pagiging elected senator sa pagiging elected na chairperson ng komite. Kasi ang chairperson ng komite, at ang masama pa, kung sakaling halimbawang nabunton yung galit sa akin at mag-reflect ito sa Senate leadership, hindi pa ang far-reaching implication, pwedeng pati yung buong liderato ng Senate mamiligro. At oo. Naku, pwede ba? Sana lang? Okay, sige. Susunod na lang po ulit, sir. Senping, thank you so much po sa inyong pong pagsama sa amin at pagsagot po sa mga katanungan. Maraming salamat, Victoria. Opo. Thank you po, sir.